Hi guys and welcome back sa new episode ng Beyond the Hustle podcast. So, alam ko guys, hinihintay nyo yung yung pag-upload ko kasi marami nagchat-chat sa akin lately. And huwag kayong mag-alala guys. Talagang naririnig ko kayo and talagang aware ako na hindi ako maka-upload this past days or past week mainly because sobrang busy. Sa mga hindi nakakaalam, nag-aaral ako ngayon, binabalance ko yung school, binabalance ko yung work, tapos nagbi-business ako plus tong content pa na to. So, dumating sa point last week na wala talaga akong time para makapag-shoot. Mainly because sobrang dami kong ginagawa sa school kasi midterm exam namin. Tapos sa mga di nakakalam, nagre-research na kami ngayon. Tapos sunod-sunod yung yung mga task na binigay sa akin sa projects ko sa freelancing. Tapos may mga consulting works pa ako. So, marami nangyayari and huwag kayong maglala guys. Lagi kayo nasa isip ko and lagi ko talagang um, pinag-iisipan yung yung podcast natin. And as a way of saying sorry, by this moment for sure makikita nyo mag-upload ako ng 3 videos na magkakasunod ngayon para maka-cope up kayo at alam ko nami-miss nyo ako and nami-miss ko din kayo. Okay. And also guys, just a quick announcement. Habang pinapanood nyo tong video na to guys, it's actually my birthday, July 7, and right now I'm already 27 years old. So sa mga magtatanong na age ko, 27 na ako ngayon and pinanganak ako 1998, July 7, save nyo na yan. So happy birthday to me! And yeah, so this past weeks, sobrang thankful ko kasi guys, ang daming tumatangkilik ng podcast, ang daming good news, ang daming nangyayari, ang daming kong collaborations, ang daming mga taong nagte-thank you. And siguro guys, bago natin i-start tong episode, gusto ko lang din mag-announce para dire-diretso na tayo sa mga next videos. Gusto ko mag-announce guys na nag-team up ako kay Matthew P. Doon na sa TikTok kung pinanood nyo. Bali, si Matthew kasi, meron siyang community and nagtuturo siya ng AI SaaS automation using Go High Level. So we had a wonderful conversation, ang dami namin pinagkwentuhan and na-inspire ako sa kanya kasi right now he has 3,300 plus na community members sa community niya and ginawa niya is binigay niya lahat ng information at knowledge niya doon sa community for free. And sobrang na-inspired ako kasi sabi ko sa kanya gustong gusto ko din yon gawin. And talaga sa totoo lang gusto ko i-gatekeep lahat ng alam ko. Pero alam mo yon, upon having a discussion with him, kapag nakamit ka talaga ng tao na may same drive, same vision, same frequency as you, talaga ma-inspire ka to push forward at saka ma-motivate. So, naisip ko, sabi niya sa akin, I think JC, it's time na gawin mo na din yung ginagawa ko. And sa totoo lang guys, isa talaga sa hino-hold back ko is may mga tao kayang papasok sa community ko. Seryosohin kaya nila yung mga contents ko. And ready ba ako mag-give ng 7 digits information? Like mga information na binayaran ko ng malaking pera for free. Kasi part of me gusto ko talaga mag-ROI. Pero sabi ko kung ito na talaga yung advocacy ko and as much as possible, ginagawa ko yung best para sa inyo. So sabi ko, why not? Sige, ibigay ko lahat ng alam ko sa mga taong gusto matuto since ito naman talaga yung advocacy natin and ito naman talaga yung mission natin. So yun, I'll be announcing ginagawa na namin yung Beyond the Hustle community at sa back end. Meron akong team na on the back tapos tinatrabaho talaga namin ng mga co-founders ako. And ano ba yung mapapala nyo sa community guys? Kapag in-announce ko yung community guys, ito yung mapapangako ko. Lahat na nakikita nyo dito sa podcast, it's all about mindsets. Mindsetting tapos interaction ko with experts. So, itong nakikita nyo ngayon dito sa Beyond the Hustle guys, mindset pa lang to. And natapos ko na yung module guys ng mindset. And to be honest, ang season 1 nitong mindset natin is ang 17 to 18 episodes. So nilayout ko na yung module. Season 2 naman natin is pag-uusapan natin yung preparation kung paano maging freelancers. Ano yung mga need nyo, ano yung mga kailangan nyo i-prepare, IDs, technicalities, tax, BRR, and whatsoever. Itatakil natin yon. Season 2 yon. So, season 3 guys, yun na yung official podcast. So, kasi nagdami nagtataka, bakit mag-isa ko lang sa podcast? Ano ba meron kay Kuya JC, bakit sinosolo niya ang podcast para ang damot niya? Hindi guys, okay?
Kung talagang fina-follow niyo ako at kung kilala niyo ako talaga. Wait lang, uminom ako. Dinisenyo ko 'tong podcast ng dahan-dahan para mas makuha nyo ng dahan-dahan yung information. And lahat ng tinuturo ko ngayon guys, foundation pa lang. Kasi ayoko dumating sa point na kapag nag-invite na ako ng expert, tapos ang topic namin is fundamentals, let's say mindset, wala kayo, hindi kayo makarelate. Ayoko. As much as possible, gusto ko i-deliver sa inyo yung pinaka best na hindi kayo ma-overwhelm. Kasi guys, kapag nag-podcast proper na tayo, which is sa season 3, andun na yung how. Okay, lahat to is what. Lahat to what. Okay? Take this as the what. Okay? Paano what? What? Ano ba yung definition ng mindset? Ano yung kailangan nyo? Ano ba yung mga kailangan nyo muna malaman before? So, preparation to. At kapag napasa ko na tong mindset na knowledge ko sa inyo na to lahat, ang next na mangyayari is yung how. So, kunwari, ang magiging topic natin sa podcast proper, digital marketing. Specifically SEO, kunwari SEO or kaya naman copywriting or email marketing, ganun. Every topic, mag-i-invite ako ng expert doon sa how. Okay, kunwari, ang topic natin, mag-invite ako isang expert sa podcast proper, paano maging digital marketer. So, mag-invite ako ng digital marketer na kilala sa TikTok or someone na expert na kakilala ko or talagang fina-follow ko. Then, ituturo niya from the very beginning kung paano mag-start ng pagiging digital marketer. From wala kang alam papuntang maging digital marketer. So imagine niyo yung ano na yun, yung podcast na yun, aabot kami ng 3 hours minimum, more or less, parang ganun. So bago nyo makasabay sa ganung level ng topic guys, for sure kailangan nyo ng fundamentals. Kailangan nyo ng ganito. Kasi kapag nag-usap kami about mindset part, hindi kayo makakasabay. And yun yung gusto kong mangyari guys. Kaya puro preparations yung ginagawa natin. So isipin nyo parang nasa college kayo,ag-aaral muna talaga kay theories. Theories muna after application. Kaya nasabi ko sa inyo, huwag kayo magmadali. Kasi kung sasabayan nyo tong podcast natin ng dahan-dahan, for sure, yung mga knowledge na ma-acquire nyo is talagang papasok sa utak nyo. And yun yung naging pagkakamali ko as a learner back then kasi nagko-consume ako ng 1 year na knowledge in 1 week. Mali pala yun. May mga knowledge na 1 year, kailangan nyo i-consume ng 1 year. Kasi kapag kinompress yun, malilito kayo. And kapag nag-speak ako sa perspective na ng baguhan, kapag dumating na kayo sa level ko, kaya ko mag-consume ng 2 years na knowledge ng 1 month. Kasi na-practice ko na siya. May basics na ako, may fundamentals na ako, meron na akong foundation. So, kailangan nyo muna i-consume lahat ng pag itatakal natin sa season 1 at season 2 ng podcast para pag nag-podcast proper tayo, masasabi nyo, ay, yun pala yun. So, yun guys. Now, going back dun sa announcement ko sa community is, um, ang itatalakay ko doon is lahat naman ng how then na expert ako. So, let's say for example, magaling ako sa sales. So, ituturo ko sa inyo lahat ng pinagdaanan ko sa sales, paano maging salesperson, paano explanation nun para kayong mag-enroll ng college tapos yung major nyo sales. Explain ko lahat yun for free. Okay, wala akong ibebenta. Gagawin ko yon ng module for free. Kaya medyo din ako, na-busy din ako, hindi ako naka-upload sa podcast ngayon kasi pinaplan out namin ng team ko kung ano yung mga next moves namin na gagawin. That's one. Second naman is personal finance. Meron din akong gagawing crash course sa personal finance doon para wala na kayo masyadong itanong sa akin kasi ilalagay ko na lahat doon sa community yung yung course, yung topic. Now, kapag na-consume nyo na lahat yon, ang next na mangyayari doon is maraming taong matututo kumita ng pera. And when the time comes, yun yung gusto kong mangyari para magkaroon tayo ng solid na community. Now, ang tanong, bakit mo binibigay yun kay JC for free? Wala, trip ko lang. Kasi gusto ko maka-create ng mga tao na mas mapapanis ako, mas gagaling sila. At kapag dumating yung time na ready na sila, makipagtrabaho sila sa akin. Kasi again, I'm a business consultant, mainly sales. So, kaya yun yung gusto kong gawin. Kasi dadating yung araw, magtatayo kayo ng negosyo nyo, ng agency, kung ano mang business yan, online business. Tapos kikailangan niyo ng expert sa consulting na katulad ko. And when the time comes, ako ang mga katrabaho nyo. Kaya binibigay ko lahat for free para
Kapag dumating yung araw na ready na kayo, merong taong tutulong sa inyo, doon tayo magko-collaborate. And also guys, yun yung mga yung mga nangyari. Okay, so sorry na pahaba guys, puro announcement ako ngayon kasi ngayong araw marami tayong pag-uusapan. So this day idadrop ko lahat. So makikita nyo pa lang pagka-upload ko mamaya episode 6, 7, 8 isang bagsakan. Take it as a birthday celebration ko sa inyo kasi marami tayo na miss out. So, wag na natin patagalin. Um, Start na natin tong episode 6 and ang magiging topic natin for today, isa sa pinaka-paborito ko at saka I'm very very passionate about is feedback loops. And before that, inom lang ako. Okay, for sure. Guys, narinig niyo na tong salitang feedback loop. And sigurado ako, um, context clue gets yun na yan kapag sinabing feedback. Ano bang ibig sabihin ng feedback? Di ba? Kapag sinabing feedback muna tayo. Feedback is just response. Yun lang. Response, ibig sabihin, sinigaw mo yung tao, kung ano naging reaction nun, that's called a feedback. Okay? And when you say loop, cycle. So kapag sinabing feedback loops, ibig sabihin, siklo siya or cycle ng responde or response. Okay? Whether kahit anong response yan. And kapag sinabing feedback, pwedeng negative, pwedeng positive. And pag-uusapan natin mamaya yan. Okay? So introduction muna tayo. Feedback loops. Okay. Now, ang question, Kuya JC, anong importance ng feedback loops sa mga past discussion natin? 'Di ba? Sobrang interesting na tanong 'yun. Alam nyo guys, for the past episodes, ang pinaka naging core concept natin is paniniwala. Okay? Paniniwala. Bakit importante ang paniniwala? Ano ba yung nagbi-build ng paniniwala ng tao? Ano yung science behind, 'di ba? Nature, nurture, in-explain ko sa inyo 'yun. Ano ba yung parang self-fulfilling prophecy na tinatopic natin last episodes, tapos in-explain ko sa inyo kung bakit ang only way na magdadrive sa inyo para maging winners kayo sa buhay or magkaroon kayo ng what it really takes to win na mindset is paniniwala. Okay. Kasi guys, lagi niyong tatandaan na ang paniniwala nyo is basically yung reality nyo. Okay. Ha? Kuya JC, yung paniniwala ko, yun yung reality ko. Try to think about it. Okay? Pause muna kayo, tapos try nyo isipin. Lahat ng bagay na pinapaniwalaan mo, yun yung para sa yung totoo. Yun yung totoo. Kaya siya reality. And lahat ng bagay na pinapaniwalaan mo sa loob mo, sumasalamin siya sa realidad mo, kaya may mirrors ako nilagay dyan. It's just basically it. And the perfect classic example ko dito. Okay, hindi, not to not to, um, offend, okay? It's more of a discussion lang. Pansinin nyo, yung mga Muslim at saka mga Katoliko, magandang discussion yan. Discussion lang to. Lahat ng pinapaniwalaan ng Muslim or Islam, okay, iba sa paniniwala ng mga Katoliko. Now, try to think about it. Yung mga paniniwala ng Islam, okay, sa kanila tama yun. Yun yung realidad nila. So, sumasalamin sa paniniwala nila yung realidad nila. Same thing sa mga Katoliko or sa mga Christian. Yung mga paniniwala nila, sumasalamin sa realidad nila. Now, ano yung essence niyan? Okay? I-apply natin sa real world. Di ba nasabi ko sa inyo last time yung tinatawag na self-fulfilling prophecy? Okay, kapag may pinapaniwalaan kang isang bagay, yun yung katotohanan mo, yun yung realidad mo. So, kunwari, si Kobe Bryant, di ba? Sa tingin nyo ba hindi siya naniniwala sa sarili niya? Hindi ba siya naniniwala na siya yung pinakamagaling? Or kaya naman si LeBron James. Si LeBron James, di ba? Ano ba lagi sinasabi niya kapag nagsushoot siya ng bola or kaya naman kapag may interview siya or kapag nagjo-joke siya? Lagi sinasabi, I'm the GOAT. I'm the GOAT, greatest of all time sa basketball. Yun yung realidad niya. Now,
ang funny thing about dito guys sa paniniwala, kung gaano mo pinapaniwalaan, 'di ba sabi ko sa last module, kung gaano mo pinapaniwalaan ang isang bagay at ganun kadaming taong naniniwala sa isang bagay, through time, okay, sa span of time, nagiging totoo 'yun. Now, maraming tao magtatanong ngayon dito sa video. Hindi ko gets, Kuya JC, pakisimple. Papasimplehin natin. Ito, paborito ko tong example kapag nasa discussion ako nung sa mentor ko dati. Sabi niya, anong kulay ito? Okay, nakikita niyo anong kulay ito? 'Di ba kulay blue? Kulay blue na na marker. Okay. Tatanungin ko kayo ngayon, sino ang nagsabi na kulay blue ang kulay blue? Try niyo isipin. Sinong tao nagsabi na kulay blue ang kulay blue? Siyempre sabihin natin yung parents natin or yung teacher natin or nasa libro or nakalagay sa science yung kulay blue or kulay blue. Okay. Next na tanong. Sa mga nagsabi na kulay blue yung kulay blue doon sa mga research or sa mga ano-ano pang bagay, okay, sino nagsabi sa kanila na kulay blue yung blue? Sino nag-coin? Sino nagsabi na blue yan? Mga scientists noon or kung sino man nagsabi na kulay asul yung asul. Try nyo isipin. Hindi natin alam, di ba? Bakit wala tayo sa panahon na yun? Now, ito ang nakakatawa. Papaano kung may bata na pinanganak, tapos yung bata na yon, nung baby pa lang siya, sinabi ng mama niya or ng papa niya na ang kulay kulay blue blue na to, is kulay red. Tapos, lumaki siya at buong buhay niya pinaniwalaan niya na ang kulay blue ay kulay red. Ngayon, tatanungin ko kayo. Sino ngayon yung tama? Tayo ba na nagsasabi na kulay blue? Yung kulay blue na to? Or yung bata na lumaki at pinaniwalaan niya buong buhay niya na ang kulay blue ay kulay red kasi sabi ng magulang niya? Di ba ang hirap? Kasi guys, kung babalikan natin yung konsepto na sinasabi ko kanina, ang paniniwala is just basically a thought or an idea na collectively pinaniwalaan ng tao. And through time, nai-strengthen yung belief na yun kapag pinapaniwalaan yun. Same thing sa religion, same thing sa mga bagay-bagay na pinapaniwalaan. Sa kulto, sa sa ano pa ba magandang sa tradisyon, sa kultura natin, mga norms, pamamahiin, di ba? Kung alam niyo, di ba, pinapaniwalaan natin nun. Kapag nagwawalis ka sa gabi, malas daw. Sino ba nagsabing malas? Ang dumi-dumi nga, di ba? Hindi nagme-make sense. So, paniniwala yon. And the stronger, ulitin ko, yung stronger ang belief is just basically the more na ganun katagal siya pinapaniwalaan. Now, you know kung bakit yung paniniwala is sumasalamin sa realidad. Now, tatanungin ko kayo. Kung magkakaiba pala tayo ng paniniwala, Kuya JC, o di ibig sabihin, magkakaiba tayo ng realidad. That's the whole point of the conversation. Okay. So, i-relate ko to sa mindset at success. Okay. Kung ang paniniwala mo mahirap kumita ng pera, yan ang realidad mo. Kapag sinabi mo sa sarili mo na mahina ka sa ganito, yan. So connected lang to sa last na topic natin, which is self-fulfilling prophecy. Kaya napaka-importante ng paniniwala. And papalalimin natin ngayon yan, yung salitang reality na yan or realidad at saka yung paniniwala. Ngayon, so magdi-deep dive tayo ng mas malalim, mga 3 beses na lalim. And i-explain ko sa inyo kung bakit yung reality, yung belief, connected siya sa confirmation bias na tinatawag sa RAS or Reticular Activating System at saka negative positive feedback loop.
Explain ko sa inyo yan. Inom lang ako. Okay. So, now, alam nyo na kung ano pala yung pinapaniwala ng tao, yun yung realidad sa kanila. Ngayon, alam nyo na kung bakit maraming Pilipino mahirap. Bakit? Kultura natin, mahirap tayo. We're slaves. Okay? Tayo mga Pinoy, slaves tayo, di ba? So, yung mindset natin, slaves. Mahirap kumita ng pera. Okay na ako sa ganitong setup. Hindi nyo alam, pero yun talaga yung kinalakihan natin at napasa na belief yun. Pansinin nyo sa paniniwala natin when it comes to money sa ating Filipino culture. Ano bang usapan? Di ba sa religion pa lang, money is the root of all evil. Imagine mo, babasahin nyo yun sa Bible sa harap ng mga bata. So, yung mga bata, mapaperceive ngayon na yung pera masama. At nature versus nurture. At kapag yun yung paulit-ulit mo sinasabi sa mga bata, papaniwalaan at papaniwalaan nila yun hanggang mag-strengthen yung paniniwala na yun, resulting to their reality. Kaya nagmamanifest. Or minsan, yan nagkakatawan tao na tinatawag nila. Pero in reality, kasalanan din natin. Ano yung take away dito sa part na to? Guys, tatandaan nyo to. Pipiliin nyo yung papaniwalaan nyo. The more na mabilis ka maniwala sa isang bagay, the more na maging reality mo yun. Kapag naniniwala kang yayaman ka, kapag naniniwala kang maging successful ka, and mag-stick ka lang sa paniniwala na yun, kahit anong mangyari, kahit kalugin nila yung paniniwala mo, mangyayari yun. Trust me. Ganon lang din ako dati. Okay? Nung nasa probinsya ako noon, walang-wala akong pera. Pangarap ko lang pumunta sa Manila, magkasariling kondo, kumita na kahit papaanong pera. Yun lang yung paniniwala ko noon, 10 years ago. Umiiyak ako lagi noon. Gumagawa ako ng way para mangyari yun. Nag-hustle ako. Eh, nasaan na ako ngayon? Nag-stick ako doon. Wala akong pake sa sinasabi ng magulang ko. Wala akong pake sa sinasabi ng friends ko, classmates ko, lola ko, or kahit sino. Yun lang paniniwala ko. Kasi ang paniniwala ko, naka-red, ako ay magiging isang someone na magiging mag-i-influence ng maraming tao. Yun lang talaga ang ano ko, belief ko up until now, hindi nagbago yun. Kung gusto ko makilala sa mundo na to when the time comes, ako yung tao na nag-influensya na maging mabuti tayong mga tao at galingan natin sa buhay. And maniwala ka sa hindi, kahit wala pa ako sa internet noon, marami na akong tao na tulungan. Just by belief. Ganun ka-powerful yung belief, guys. Kaya iingatan nyo yan. Kaya maraming taong naluloko sa paniniwala. Maraming taong nasasangkot sa kulto, maraming taong bakit? Kasi ang paniniwala, guys, is one of the most powerful driving force at element dito sa mundo. Those who know how to use it and to handle it well takes profit from it. Hindi lang monetary, hindi lang pera, kundi power. Belief is power. Tandaan nyo yan. And kung yun na lang ang meron sa'yo at walang-wala ka ngayon, di ba lagi nila sinasabi, wag kang mapagod mangarap. Dream is just basically belief. Kapag naniniwala ka sa isang pangarap mo, mangyayari yan. Ang question lang is, how are you willing to hold? Gaano mo katagal kailangan anuhin niya at gaano ka convicted or gaano mo ka gusto paniwalaan yung paniniwala na yun. Kung mahilig kayo magbasa ng mga articles, mahilig manood ng mga documentaries, iisa lang yung sinasabi ng mga successful na tao. Iisa lang, mapa sports, academe, business, at kahit anong bagay pa yan. Lagi na nasasabi, kasi naniniwala ako na makakamit ko to. Laging ganun. Yun lang yung pinapaniwalaan nila at wala nang iba. And the more na pinapaniwalaan mo yung bagay na yun at the more na maniniwala ka doon, mangyayari yun. It's just a matter of time. Kaya lagi yung sinasabi sa inyo, maging patient kayo. Huwag kayo mainip. Okay? Bakit? Yung belief yung maging driving force nyo. The more na naniniwala ka sa bagay na yun, the more na mangyayari yan. Just be patient. Okay? So, yan. Belief. Mirrors yan ng reality mo. Now, ang tanong, ano ba tong confirmation bias na yan? Bakit ba yan connected dito sa
sa belief, ano bang mapapala natin niya kay JC? Okay. Guys, kapag sinabing confirmation bias, okay, lagi niyong tatandaan to, is just belief in action. Tandaan niyo na, kapag sinabing confirmation bias, it's a default belief in action. Himayin natin yung salita. Confirmation. Okay. Check muna natin yan. Okay. Ano ba ibig sabihin ng confirmation sa Tagalog? Confirmation, ibig sabihin parang tinanggap. Di ba? Confirmation, tinanggap. Tama. Valid. Makatotohanan. Parang ganun siguro. Now, bias. Kapag sinabing bias, 'di ba parang sa K-pop lang 'yan or karang sa ano, kala Bini Maloy, 'di ba? Bini Stacy. Kapag sinabing bias, guys, ibig sabihin um ano sang-ayon. Pwedeng kang sumasang-ayon, pwedeng naniniwala, pwedeng parang ano pa bang pwede kong i-connect sa word na Tagalog sa bias? Parang pine-patronize, parang ganun. So, kunwari, ako, bias ko si, kunyari lang, bias ko si, LeBron James. So, ibig sabihin, mas naniniwala ako sa kanya, mas makatotohanan sa akin yun, yung sinasabi niya. Yun yung parang bias. So, naglilink pa rin siya sa salitang paniniwala. Now, kapag sinabing confirmation bias, ibig sabihin, meron tayong mga default na paniniwala na pinapaniwalaan natin kasi bias natin sila. Okay? And napaka-importanteng topic to when it comes sa feedback loops, guys. Ngayon, paano? Kasi guys, explain ko sa inyo. Kapag sinabing confirmation bias, it's just tendency para maniwala yung isang bagay sa isang bagay. So, ganito yan. Kapag yung isang tao, okay, naniwala siya sa isa, at yun lang yung pinapaniwalaan niya, most likely yun lang talaga yung papaniwalaan niyang totoo. Bias niya kasi. So, kunwari, isa sa pinaka-classic example nito is yung, again, just for discussion, yung sa yung sa elections, okay, elections, sa politics. May kulay, may kulay red or green ba yun, as may kulay pink or yellow. Yung mga taong naniniwala sa kulay yellow, bias nila yun. Yung mga tao naniniwala naman sa kulay red or kulay green, bias nila yun. Now, try to think about it. Yung confirmation bias na tinatawag, ibig sabihin, lahat ng mga taong bias yung kulay dilaw or yung kulay pink na yan, lahat na sasabihin nila tama at papaniwalaan nila na tama yun. Kasi bias nila yun. The other else ng information hindi totoo. Same thing or vice versa doon sa mga kulay red at green. Isa pang example, diskarte or diploma. Okay, magandang discussion yan. May mga tao na bias nila yung paniniwala na dapat diskarte lang. May mga tao naman na ang bias nila diploma lang. Now, ito ang problema guys sa confirmation bias kung bakit nagagamit to ng mali. Kapag ikaw yung tao na bias mo isang bagay, lahat ng katotohanan na nakadikit doon sa isang ideya, para sa'yo tama yon. And doon nagkakaroon ng problema. So, let's say for example, kunwari, ako pinapaniwalaan ko na diskarte lang. Lahat ng mga taong nagsasabing diskarte lang dapat, papaniwalaan ko yon. Totoo sa akin yun. Kunyari nanonood ako TikTok, sinabi niya, diskarte or diploma? Ay, diskarte ako. Kahit hindi mo pa kilala yung tao na yun, kahit hindi mo pa alam yung background niya, kung sino man siya or kung ano ba yung specialty niya sa mundo, tama agad sa yun. So, lahat ng sasabihin niya tama. Ganun ang confirmation bias. Ganun, now, bakit to delikado at bakit siya maganda kung alam mo gamitin? Okay. Kapag aware ka sa mga papaniwalaan mo, doon mo magandang gamitin yung confirmation bias. And let's say for example, gusto mo yumaman, 'di ba?
Ang nagiging problema kasi guys, lahat ng tao na bias mo, sa kunyari, bias mo si ganitong influencer. So, lahat ng sasabihin niya tama para sa'yo. So, gagawin mo, i-apply mo. Okay. Tama yun. Pero ang problema ba, how true or how factual yung mga sinasabi ng tao or ng mga bagay na yun or idea na yun na totoo. Kasi guys, ang mahirap dito sa confirmation bias is yung tendency ng lahat ng na-associate na katotohanan doon is para sa'yo tama. Well, in fact, information lang naman siya. And ang masakit sa ulo doon is papaano kung yung bias mo na impormasyon eh, hindi pala totoo. So, ibig sabihin, makukulong ka ngayon dun sa isang paniniwala na yon. And dun nagiging mali yung tinatawag na confirmation bias. The only way para ma-maximize yung confirmation bias is, para sa akin, is maniwala ka sa dalawang same, sa two sides ng coin. Okay? Hindi pwedeng buong buhay mo, ito lang yung bias mo. Make sure na dapat, bago ka maniwala sa isang bagay, nagigets mo din yung other side of things. Okay? Let's say, for example, diskarte or diploma. Oh, may mga tao magsasabing diskarte lang, may mga tao magsasabing diploma. Kung bias mo diskarte, make sure mo na willing ka din makinig sa diploma na side para magamit mo ng tama yung confirmation bias. Kasi ang problema sa confirmation bias is ililimit niyan yung informasyon mo na pwede mo pang makuha. Kasi kapag may bias ka, ang nangyayari is, i-connect ko na siya dito. Nagkakaroon ng filter. And i-connect natin guys. So ngayon alam niyo na yung confirmation bias. Okay. So confirmation bias is just basically kapag pinaniwalaan mo isang bagay, papaniwalaan mo na yon at lahat ng mga bagay na malapit doon papaniwalaan mo. Either tao yan or idea. Okay. So kunwari, dito, ang pinapaniwalaan mo kunwari na diskarte or diploma, sa diskarte ka lang. Lahat ng mga taong associated sa paniniwala na diskarte lang, tama. Kahit sino yan, kahit di mo kakilala, tama sa'yo yan. Bakit? Bias mo yung salitang diskarte. Ang problema, kasi kapag masyadong hindi mo alam tong konsepto ng confirmation bias, lahat ng mga bagay na importante na gusto na dapat sana malaman mo doon sa opposing side ng paniniwala, which is yung this diploma, hindi mo papaniwalaan. Bakit? Bias ka. And sayang kasi ang tunay na kaalaman is dapat alam mo yung same side ng story. Now, alam niyo confirmation bias, alam niyo na din kung bakit importante yung belief at bakit magka-connect to. Iko-connect ko na sa inyo tong salitang reticular activating system or tinatawag na RAS. Okay. Ito guys, psychological to at saka neurological to na ano. Pwede niyo tong i-search mamaya. Kapag sinabing RAS guys, reticular activating system. Para hindi kayo malito, it's just basically filter. Okay. Filter siya. Filter ng ano? Filter ng impormasyon sa utak. Lahat ng impormasyon na nakikita natin, sensory, touch, feel, smell, taste, see, hear, sensory. Lahat ng mga impormasyon na yon dadaan sa RAS na part ng utak natin, somewhere dito if I'm not mistaken. Tapos i-filter niya yung impormasyon na yon. Tapos ipaprocess niya ngayon based dito sa confirmation bias mo at saka sa paniniwala mo. Ngayon, ang nangyayari dito guys, itong RAS na tinatawag natin, in a way, program siya. Program siya ng saan? Connected to dito sa kanina, sa paniniwala mo, sa nature versus nurture, sa beliefs mo, sa subconscious belief mo, kung ano yung mga paniniwala mo. Try to think about it. Isipin nyo na try nyo isipin to, di ba diskarte or diploma na topic kanina. Kung ikaw yung tao na ang paniniwala mo diskarte lang, most likely yung RAS mo, nakaprogram yan na diskarte lang. Lahat ng impormasyon na papasok sa'yo, kapag wala yung magic word or mga information na related sa word na diskarte,
hindi niya kukuhanin. Naka-filter yan, gaganon, no? Chuk, hindi niya kakausapin. Kaya, ngayon gets yun na kung bakit maraming tao na hindi nakikinig, hindi nag-grow, wala silang pake kasi yung RAS nila naka-activate doon, naka-design siya, depende sa confirmation bias niya at sa paniniwala niya. Now, ang tanong, so, gaano ba siya ka-importante, Kuya JC, at ano yung relevance niya dito sa feedback loop? Okay, try niyong isipin guys, kung kayo yung tao na lumaki sa mahirap na lugar, lumaki sa paniniwala na mahirap kumita ng pera, tapos napunta ka sa lugar ng mga taong magagaling kumita ng pera, chances are, kapag nag-uusap sila doon, hindi mo makukuha yung information nila agad-agad. Bakit? Kasi ang confirmation bias mo ay nakadesign yung RAS mo sa filter ng paniniwala mo na pang mahirap. So, kaya may mga taong nalulula at may mga taong hindi nakikinig sa mga ganung topic. Naging ganun ako dati. So, kunwari, ako kumikita ako ng 30,000 per month. Most likely, yung conversation ng mga taong kumikita ng 100 million per month, kapag nandun ako sa conversation nila, hindi ko mako-contain. Bakit? Kasi guys, again, yung confirmation bias ko pang 30,000 per month lang ako. Hindi ko kaya i-contain, naka-filter yung utak ko na putik yung ano ko, yung kinikita nila 30 minutes lang nila. Yung kinikita ko ng 1 month, 30 minutes lang nila. Hindi ko kaya i-contain yun. So, lahat ng conversation ngayon, hindi ko ma-absorb yung information. Iba-block nito. Yun yung reason kung bakit maraming tao ang hindi nag-grow. Kasi hindi nila alam yung fundamentals at saka psychology side ng pag-acquire ng information. Bakit? Yung filter ng utak mo naka-design para doon. At yung filter ng utak mo na yan, na-form using upbringing, nature versus nurture, environment na kinalakihan mo, na nagpo-form ng belief mo. At yun na nagiging bias mo. Lahat ngayon ng bias mo is just basically yung RAS na tinatawag. Kunyari, balik tayo sa example kanina, kung diskarte or diploma discussion. Kung yung bias mo is diskarte, it's just basically mean na yung RAS mo naka-design para makinig lang sa information na about diskarte. Lahat ng topic regarding diploma, wala kang pake. I-scroll mo sa TikTok yan. And hindi lang siya about doon, about din siya sa ibang bagay. Yung paniniwala mo sa dating, yung paniniwala mo sa pera, paniniwala mo sa pag-iipon, pag-acquire mo ng information, sa mga subjects mo sa school, relationship mo, lahat. Kaya napaka-importante guys ng salitang belief. And kung papansin nyo, napakahaba na discussion ko about belief. So yun. Now, okay. So alam nyo na nga ngayon, pala yung filter ng brain, which is yung RAS or yung RAS or Reticular Activating System. Now, ang question, ano pa yung mga iba niyang ginagawa? Okay, kapag nag-filter, ang isang bagay, lagi niyong tatandaan, yun na yung magiging focus. Yun lang. So, yung information na yun lang yung focus. And, dun lang pupunta attention mo. Alam niyo guys, may kwento ako dito na matatawa kayo. Dati kasi, nag-start ako sa sales, high ticket closer ako. So nagko-close ako ng mga deal and nagbebenta ako ng mga courses na high ticket like $3,000 to $10,000 ang client ko. Usually mga dating coach, iba naman mga business consultants, marketing consultants, something like that. Now, isa sa mga natatawa ko ng mga conversation na lagi nakakausap ko sa mga clients. Ito na, totoo to. Is kapag, i-discuss ko to soon sa course, kapag ma-identify mo na yung RAS nila yung nagsasalita, hindi sila, fini-filter nila. And part to sa sales, guys, ituturo ko to, neuropsychology sa sales. Soon, tuturo ko. Ganito siya, guys. Kapag nasa part na kami na nagko-close na ako ng deal, doon na sa part, sa dulo na part, usapang pera, dito na nag-a-activate yun. Yung RAS na tinatawag. Ito yung tinatawag na fight or flight. Sa RAS yan. Yan yung pinaka-default na ugali. Ito yung nakakatawa guys. Di ba, kunwari, yung namin, program namin,
kaya niyang i-multiply yung income mo ng doble in 3 months. So, kunwari, may business ka, kapag nag-enroll ka sa course namin or sa program namin, kunyari, kumikita ka ng $100,000 per month, or kunyari, per year, kapag nag-enroll ka sa program namin, kaya naming doblehin yun in 3 months. May hit mo yung goal na yun. So, ibig sabihin, doble yung kikitain mo in 1 year. So, twice. So, doble yung doble yung output mo. Eh, kunwari, magbibring yun ng extra $100,000 since ang kinikita mo $100,000 per year. Tapos, kapag nag-enroll ka sa course namin, kikita ka ng extra $100,000, double, 200K. Tapos, yung price na binebenta ng course namin is just $10,000. Tignan nyo yung RAS. Kapag nasa money part kami, doon na naggagano yung conversation. Nafi-filter na. Natatakot sila, hindi nila alam. Pero kung isipin nyo, kung logical kayo mag-isip, 3 months, dodobling income mo. Tataya ka ng 10,000, manganak ng 100K. So, ibig sabihin, panalo ka ng 90K. Pero since merong confirmation bias, may paniniwala tayo and whatsoever, binablock niya yung decision-making process natin. Yun yung RAS in action, guys. Na natatawa ako every time sa sales. And marami ako nakakausap ng mga tao dito kapag nagpapa-coach sila sa akin pag free time ko since wala pa naman ako masyadong in-offer na coaching service. May mga tao na na binibigay ko na yung solution sa kanila pero nagfo-focus pa sila sa problema. It's just RAS in action. And ang funny thing about dun, guys, kapag naka-program or mali yung programming ng utak mo, yung bias mo, yan yung magpapabagal ng growth mo. Yan yung bagay na pipigil para maging okay ka. And it's one of the things na pinaka nahirapan ako nun. Lalo when it comes sa money kasi galing lang ako sa wala. Okay? Para sa akin noon, lumaki ako sa paniniwala na malaki na ang 1,000 pesos per month. Ay 1,000 pesos na kikitain per day. As in, nababaliw ako noon nung bata ako noon, parang hindi ko ma-contain kasi that time okay na kumikita ko 200, 150. Sa probinsya noon, ang labor noon kapag natrabaho ka sa mga simpleng mga trabaho lang, 200, 150, malaki na yung 250. So imagine nyo yung ganun yung paniniwala ko noon. So, bago ko ma-hit yung mga meron ako ngayon na kumikita ako ng ganitong kalaking pera per day or maningil ng ganitong kalaking service per month sa mga clients, sobrang hirap nun kasi iba yung filtering ko eh. May halo siya may element siya ng fear, may element siya ng doubt. Kasi yung programming ko sa utak ko at yung bias ko ganun. So ngayon alam niyo na hindi pala kayo nagsasalita minsan doon when it comes sa mga big decision making process niyo. It's just basically your belief. Okay? So, now alam niyo na. Tingnan nyo, balik tayo sa conversation ko kanina doon sa sinasabi ko doon sa nagko-close ako ng deal. Kapag may mga clients ako na, kapag usapang pera na, extra 100K, just $10,000, nababaliw sila na aning sila kasi hindi sila makapag-decide. Binablock sila, may fear. Kasi, yung utak nila pang $100,000 lang per year. Eh, ina-offer namin $200,000 per year in just 3 months. Hindi nila mako-contain yun. Kasi hindi pa nakaprogram sa utak nila yung ganung bagay. Now, bakit hindi nila ma-contain yun? Kasi hindi pa nila pinapaniwalaan. Hanggang ganun ka lang. Kaya lagi nyo tatandaan guys, in order for you to grow is to level up your standards. Now, which leads us to the last part ng topic natin is yung negative at positive feedback loops. Okay. The only way para mag-grow ka at mag-absorb ng information, guys, is to know and identify the negative and positive feedback loop. Tandaan nyo yan. Kasi, kapag alam mo yung negative feedback loop, alam mo mag-reduce. Okay? Mag-reduce. Kapag alam mo yung positive feedback loop, alam mo mag-amplify. Okay? At kapag alam mo yung dalawa na yun, magagamit mo yung force na yun, powerful force para sa pagbabago or sa change. Yan ang tinatawag na pagbabago ng mindset.
Now, naalala nyo kanina sa topic natin, di ba sabi ko, napoprogram ang RAS, napoprogram ang bias. Ang tanong papaano? It's just basically feedback loops. And na-explain ko na sa inyo kung papaano yan. Okay. Ganito yan, guys. Kapag sinabing positive, kapag sinabing feedback loop, kapag meron kayo pinapaniwalaan, kapag nag-stick kayo doon, most likely papaniwalaan nyo yun. And maniwala ka sa hindi, guys, ganito ang thought natin. Ang alam ng tao circular, di ba? Hindi ganyan ang paniniwala, hindi ganyan ang ano, hindi ganito ang ano, hindi ganyan ang thought process ng tao. Maniniwala ba kayo na ganito ang thought ng tao? Pa-spiral siya. Pa ganun. Pa ganun, no? Ang alam ng tao, bilog lang. Hindi. Pa-spiral siya. And kung iisipin nyo, guys, kung mahilig kayo sa mathematics or sa geometry, every time na umiikot yung paniniwala mo, lumalaki yung circumference niya. Meaning, mas lumalaki yung force. Mas lumalaki yung unit ng force. Kasi tignan nyo, mag-uumpisa ka na maliit, lalaki, lalaki. Yung diferensya nitong area ng circumference niyan dito, mas malaki, di ba? Ganun ka-importante yung feedback loops. Now, okay. So, ganun pala yung feedback loop, Kuya JC. Naglo-loop siya ng ganun. Now, anong relevance yan dito sa whole topic? Simple lang. Kapag may pinaniwalaan kayong tama at makaka-apekto ng maganda sa buhay nyo, paniwalaan nyo na maigi. Kasi, kaka-feedback loop niya sa utak nyo. Habang tumatagal, lumalakas yung force at most likely, magiging panibagong solid mo na paniniwala yan, which makes it reality. So, kunwari, naniniwala ka sa sarili mo na kaya mo kumita ng 1 million per month. Paniwalaan mo. Lagyan mo ng conviction. Everyday na, araw-araw mo papaniwalaan yun. Iikot yan. Mag-spiral. And dahan-dahan na magiging programming ng utak mo yan. Ang mangyayari ngayon dyan is yung utak mo mag-iiba yung filtering process. And kapag nag-iba yung filtering process niya, nag-a-adjust dahan-dahan dun sa pinapaniwalaan mo na kaya mo kumita ng 1 million per month, magiging bago siyang bias mo. In that way, hindi ka na ma-overwhelm or ma-contain mo na yung information na yon and ready ka na dun. No, ang gandahan dun, kapag nagamit mo ng tama yung positive feedback loop, most likely, ma-amplify mo yung belief na yon. And dahan-dahan yung utak mo maggagawa ng way or mag-a-adjust siya para mangyari yung paniniwala na yon into your reality. Ang pinaka secret sauce lang dyan, lagi nyo tatandaan, guys, is time. Galing ako sa hirap noon. 10 years ago, umiiyak ako sa apartment namin na napakasikip na dalawa pa kami ng kapatid kong babae. Nasa baba ako sa double deck. Sobrang sikip. Umiiyak ako noon, 10 years ago. Gusto ko umalis sa probinsya kasi hindi ko nakita sarili ko doon kasi hindi ako mag-grow. Gusto ko umalis. Wala akong pakialam. Gusto ko lang umalis. Gusto ko pumunta ng Manila kasi alam ko dito ako mag-grow. 10 years ago. Iyak ako ng iyak. Yun ang pinaniwalaan ko. Wala nang iba. Nag-stick ako doon. Pag tinanong yung friends ko, doon lang. Yun lang ang paniniwala ko noon. 10 years, after 10 years, nandito ako ngayon. Living the life, dito sa Metro Manila, nakakapag-travel, kumikita ng kahit papano na okay, masaya. Nag-umpisa lang sa paniniwala. Nag-feedback loop siya na nag-feedback loop and magugulat na lang ako hanggang naging parang robot na ako na lahat ng actions ko naka-align papunta dito sa kinalalagyan ko. Minsan guys, hindi natin kasi alam yung power ng utak ng tao.
Hindi natin alam na yung utak ng tao yung pinaka-crucial para mangyari yung mga bagay na pinapangarap natin. Kasi tayo mismo yung utak natin yung magde-design para gumalaw para doon. Lagi nyo isipin do, or try nyo mag-reflect, may mga bagay kayong pinapangarap noon na sobrang pinapangarap nyo at ginaksyonan nyo at talagang everyday nyo iniisip. Hanggang nakalimutan nyo na yung pangarap na yun, tapos nagulat kayo meron na sa harap nyo. Hawak nyo na. So yun, feedback loop tawag doon. Yun yung tinatawag na positive feedback loop. Now, may tinatawag na negative feedback loop. And dito kayo mag-iingat. Okay. Kapag mali yung pinaniwalaan nyo or negative or something na makaka-apekto sa buhay nyo in a negative way, opposite. Same ang mangyayari, ma-amplify pero opposite ang effect. Kaya pansinin niyo yung mga tao na pinaniwalaan nila yung sarili nila na hindi sila magaling sa buhay. Tignan niyo nangyari ngayon. Nagkatawan tao yan. Try niyo isipin, yung mga tao na nalagyan ng ideya na hindi sila magaling sa isang bagay, pinaniwalaan nila yon at naging negative feedback loop yun. Hanggang dumating sa point na yun yung paniniwala nila nagkatotoo. Mahina ako sa math. Hindi ako magaling sa ganyan. Oh, tumanda na ganun. Kaya mag-iingat kayo. Kasi naglo-loop siya, guys. But, pwede nyo gamitin tong negative feedback loop ng tama. Papaano? Simple lang. Kung ang positive feedback loop pala ay nag-a-amplify, ang negative feedback loop ay nagre-reduce. So, pa ganun, pa-opposite naman. Ganito siya gagamitin. Kapag may mga bad habits kayo, doon yung gagamitin negative feedback loop. Let's say for example, gusto mo mag-quit ng sugal. Hindi ka naman agad mag-quit sa sugal eh. Matagal yan. Bakit? Lagi nyo aalahanin na may element ng time. Pero kung mag-uumpisa sa isang paniniwala, dahan-dahan yan pa-reverse naman yung negative. So, i-reduce niya yung loop. Yung feedback, yung negative loop, pa-reduce naman hanggang makalimutan mo na hanggang di mo nagagawin yun. So, yun. Let's say for example, ayaw mo mag-yossi. Okay? Bigla na lang, out of blue, ayaw mo na mag-yossi. Araw-araw mo iniisip yun. Dahan-dahan ka nag-take ng action. Dahan-dahan yun nagne-negative feedback loop. Okay. Magugulat ka yung pa isa-isang stick mo or yung 10 stick dahan-dahan nagiging 9 na lang. 8, 7, 6. Tapos, ang nangyari, yung utak mo ngayon, nag-register sa RAS mo yon at naging bias mo na masama yung yosi, nagbasa-basa ka ng mga libro about sa negative effect. Isipin mo yun, nagyoyosi ka, di ba? Tapos bigla ka nagbasa na mga article na negative effect. So, ini-strengthen mo pa yung RAS mo at saka yung bias mo para sa opposite side. Mas lalo niyang ninenegate yung loop mo. Hanggang magugulat ka na lang at some point, di ka na nagyoyosi. Tapos yung paniniwala mo ngayon na nagyoyosi ka dati, since nag-consume ka ng mga iba't ibang bagay, tapos pinaniwalaan mo na masama yung yosi, dadating yung araw na yung paniniwala mo na yun mawawala na yung pag-yosi, which is mababago ng masama yung pag-yosi. Tapos, yun na ang magiging bago mo reality. Hindi ka na mag-yosi. Yun lang yung ginagawa na formula ng mga taong pumupunta sa rehab, guys. Trust me. Binigay ko na sa inyo yung formula. And lagi nyo tatandaan, lahat ng mga tao nagre-rehab, nagte-take ng time. Kasi ito lang naman lahat yun eh. Maniwala kayo sa hindi. Kapag pumunta kayo sa, kunyari sa ward, or pumunta kayo sa mga taong mga, alam mo yun, mga nakulong or whatsoever, dito lang babagsak yan, guys. Babaguhin lang ng possible ng rehabilitation center or ng prison or ng jail or ng kulungan yung paniniwala mo. Dahan-dahan. Para magbago ka na tatao. Na kung ganun pala yung methodology nila, edi ganito din sa success. Ganito din sa success. Laging tatandaan guys, it will always take time.
time lang ang kasama nyo dito, the more na kaibigan nyo yung oras, the more na yung paniniwala nyo magiging reality. Lagi nyo tatandaan yan, guys. Lagi nyo tatandaan yan. So, yun. Ito ang episode 6, guys. Feedback loops. Summarize ko lang. Wait lang, umusog. Okay. Lagi nyo tatandaan, guys, na ang reality natin is just basically yung paniniwala natin na sumasalamin. Okay, lahat ng paniniwala natin, salamin yan ng realidad natin. Lahat ng mga bagay na pinapaniwalaan mo, yan yung nagpapakita sa realidad mo. Kung naniniwala ka na masama uminom, kaya hindi ka iinom. Masama magsugal, kaya hindi ka nagsusugal. It's just your reality, it's just your belief. But always remember na ang belief natin, meron niyang mga bias. Okay, meron tayong mga pinapaniwala ang mga bagay na ang alam natin yun yung tama, pero in reality minsan may mga biases tayong pinapaniwalaan na lahat ng mga associated na information doon is feel natin tama, pero in reality hindi siya ganun nag-work. Kasi guys, the only way para maka-acquire tayo ng panibagong informasyon is tatanggalin natin yung bias natin or gagamitin natin tong confirmation bias ng tama. Ang tanong, saan ba nanggagaling yung confirmation bias na yan? Ang confirmation bias is just basically the reticular activating system or RAS. Na yung RAS na yan ay nagsisilbing filter ng information, lahat na pumapasok sa sensory natin, mapa-sound, lahat na naririnig natin, nakikita, naaamoy, nafe-feel, nate-taste, at and so on, finifilter ng RAS yung informasyon na yan based sa ating bias para magpakita yun as reality natin. And kapag na-activate yun, yung doon magfo-focus ng informasyon na needed natin at saka yung attention natin based sa ating bias. And the only way para magamit yun ng tama or ma-reprogram nyo yung RAS nyo is just basically using the negative and positive feedback loop. Gagamitin nyo yung positive feedback loop kapag may gusto kayong gawin or bagay na papaniwalaan para ma-hit nyo yung bagay na yon through time. Mag-start siya sa isang thought, belief, and dahan-dahan magiging feedback loop siya positively. And kung gusto nyo naman gamitin yung negative loop is para meron kayong tatanggalin na na paniniwala na ayaw nyo na nakakasama sa inyo at gagamitin yung negative loop. Kapag nangyari yon, magke-create siya ng panibagong feedback loop na positive which is magiging belief nyo and magiging reality. So, yun lang ang topic natin for today, guys. Episode 6, feedback loops. Now, ang request ko sa inyo, guys, is if na-enjoy nyo so far yung discussion natin, wag kayong mahiya mag-like, share nyo to sa friends nyo, subscribe, and follow me. Okay? For more. Now, bago ko i-end tong video or yung natin, episode 6 natin, gusto ko i-comment nyo lahat sa comment section yung mga bagay, bagay na ipapractice nyo sa feedback loop nyo, sa utak nyo, at yung mga bagay na ini-negative feedback loop nyo. Ilagay nyo sa comment section para ma-remind kayo at babalik-balikan nyo yan. Okay, after 6 months or 1 year, balikan nyo yan. Bakit? Oras lang naman kailangan natin. So yun lang guys, maraming salamat. And lipat kayo agad sa next episode, sa episode 7 kasi mainit-init maidadrop natin. So yun lang. Thank you so much guys. And lastly, lahat ng mga ginamit ko na peripherals or mga hardwares dito, itong mga ito, lalagay ko sa comment section. So check nyo na lang guys, and kung gusto nyo bumili kayo. Kikita ko ng konti dun sa affiliate sa TikTok. Pero if not, walang problema. So yun lang. Thank you so much and see you sa next episode. Peace.